Okay, sa mga kapatid nating Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa mga kapatid naman nating mga Christian, naway ang pagpapala, gabay at patnubay ng Diyos ng kaliwanagan at ng ating makapangyarihang Allah ang makapangyari sa mga oras na ito para sa pagbubunyag po ng mga katotohanan at malinaw po ang lahat ng mga katanungan sa isip po ng ating mga kapatiran. Una po, ipapaalam po natin na araw po ngayon ng Friday. Ito po yung araw na isa sa pinakadakila o sagradong araw sa aming mga Muslim. Ito po yung araw na napakahalaga po sa amin. Ito po yung araw na nagsasambayan kami at nagbibigay po ng pinakikita po ang pananampalataya namin sa nag-iisang Diyos Ama na kinikilala namin, ang Subhanahu wa Ta'ala. Ngayon po, ito po, ipinatutunay ko po sa inyo, nandito po sa amin ang aming Quran. No? So, anumang bagay ay nasasabihin ko po, ay pananagutan ko po sa Quran na ito. Anumang kasinungalingan na mabibitawan ko po, ako po ang magtatanggap ng anumang kaparusahan sa ating nag-iisang Diyos na Allah. No? So, sa Kanya ko muna po lahat, ipinaubaya ang lahat po ng mga bagay, salita, na bibitawan ko po sa video na ito. So naway pa lahat po tayo patnubayan po ng Diyos ng kaliwanagan at ng ating Allah. Tinataas po sa Kanya ang lahat ng papuri na lahat po sa para sa misyon na ito na patuloy po nating itinutupad. Bilang po paglilinaw sa ibinabato po ng kabila, dito po ang video na po ito ay hindi po tayo para mag-create ng kalaban, kundi para po ipaano naman po natin ang bawat isa na mas lalo pa po natin isulong ang pagkakaisa. Ang gusto ko po, ang maging resulta ng video na to ay magkaroon po ng kaliwanagan. Lalo na po sa ating mga kapatid na Muslim, alam niyo po ang kahulugan ng Islam. Yan po ang kahulugan ay pagkakaisa. No? So hindi natin po makakamit ang anumang bagay kung magkakaroon po tayo ng hidwaan sa bawat isa. So lilinawin ko lang po yung sinasabi po ng iba na patuloy ko pa daw pong ginagamit ang rap at mapo. So gusto ko lang pong linawin, no? Yung iba po nagkakamali po sila. At wala din pong akong ibang grupo mula po na naglingkod po ako ng buong katapatan sa ating mahal na Reyna na ngayon ipinaabot po sa Kanya na nagtiis po kami, nagsakripisyo at pinakita po namin sa inyo ang katapatan namin. Sa kabila po ng lahat na wala po kaming hinihiling na ano paman sa inyo. At ang posisyon na ipinagkaloob niyo po sa akin ay hindi ko po hiniling sa inyo. Nakagaya po ng sinasabi nyo, naging sakim kami sa kapangyarihan. Saksi po ang lahat na ilang beses ko na pong sinuli sa inyo to. At by radio, nag-conduct po tayo ng pagmi-meeting na humanap po kayo ng karapat-dapat sa posisyon na ito. Dahil lubos ko na pong napapabayaan kahit po ang sarili kong pamilya. Umalis po ako at nag-resign sa trabaho po para matutukan ko po ang mga tungkulin na ang alam ko po, ito po ay divine mission. No, na hindi na po ako nagtanong dahil ang alam ko, anumang gagawin natin, anumang bagay ngayon na iseserbisyo natin ay ikagagalak ng ating nag-iisang Panginoon, ang Diyos ng kaliwanagan at ang Allah. So gusto ko pong ibigay ng kaliwanawan sa inyo na kahit ang aking asawa ay hindi po naghangad na anumang posisyon. Ang posisyon na po ito na sinasabi nyo, lahat po yan may papel, pero kusang uloob ko na po na isinusuli lahat sa mahal na Reyna sa oras at sa araw na ito. Ngayon po, yung sinasabi po ninyo na wala na po kami sa rap, ako na po ang magpapatunay. Ito po, public po declaration na wala na po ako sa hanay ng rap, wala na rin po ako sa hanay ng papo. No? So, ito po ang patunay na tinatanggal ko na po ang tungkulin ko bilang Defense Minister ng Royal Armed Forces po natin. Ito po ang saksi na hindi ko po ginagamit ang rap at ang papo po natin. Sinusuli ko na po ito sa mahal na Reyna at sa kinikilalang Commander-in-Chief na si Kuya Raja. Yung sinasabi nyo po na grupo na ngayon ay sinalihan ko, wala po akong ibang sinalihan na grupo. No? Mula po nang bumitaw kami sa ating sa pamunuan po ng Marlica Kingdom God Lupasugo Empire. Idinilangin ko na po yan na mananahimik na lang po kami. Actually po, personal ako nagpaalam sa mahal nating Reyna na uuwi na lang po kami ng probinsya. Dahil po sa panawagan ng ating mga kapatid, nasabi po nila, Sir, wag niyo po kaming pabayaan. Sir, wag niyo po kaming iwan. No?
lahat po yan ay saksi, lalo na mga kapatid po natin na magkapatid pong Ramos. Sina Dato Edwin Ramos at saka si Dato po Danilo Ramos. No, sila po ang naghikayat sa akin. Nasabi nila, sir, wag mo pong talikuran ang kautusan, no, ng Diyos na nasa taas, ang Diyos ng kaliwanagan, no, at ang Allah, na lahat tayo ay sinugo niya para tumupad sa misyon na ito, para ipatupad kung ano ang nararapat. Isalba natin lalo na ang kahirapan at patuloy nating ipatupad ang kapayapaan. Yan po ang dahilan kaya nanatili po ako dito. Hindi po ako nanatili rito para manatila po sa posisyon. Matagal na po yan, in-announce po na po ng mahal na Reyna na hindi na po ako ang defense minister nyo. No, kung hindi po ako nagkakamali, meron po silang bagong appointed na defense minister. No, sa pangunguna po ni Dato Odilon Puga. Sila po ang nag-appoint po ng bagong defense minister. So ipakikilala ko po, no? Dahil ito po ang nagsalba, ito lang po ang kinilala ko at nakitaan ko po na may pagmamahal talaga sa Diyos ng kaliwanagan at sa ating mahal na Allah. Dahil sa kanya ko po nakita ang katapatan sa Diyos na wala po siyang hiniling, na ang tanging kahilingan lang po niya, ipagpatuloy nyo ang misyon, huwag nyo itaas ang pangalan ko, ang itaas nyo, itayo nyo ang kaharian ng Diyos, no, ipakilala nyo, no, ang Diyos ng kaliwanagan, no, ang Allah, ang siyang itaas natin sa bawat sandali. Yun lang po ang kahilingan niya, kaya tumupad po ako na muling manungkulan po sa misyon na ito para po sa may hirap. Wala po siyang hinihiling, at ako po, wala rin po akong hinihiling na anumang kabayaran, kahit single na sentabo po, no? Mali po yung pinaparatang nila na kaya ko pinagpapatuloy po dahil sa pera. Kaya po namin kumita ng sarili po naming pera na galing po sa mabuting. No? Isa po yan sa dahilan kung bakit bumitaw na po ako. Ayaw ko po dahil lahat po ng bagay na gagawin natin dito, tayo po ang magiging responsable. No? Ano mang ginawa nating masama umali, sasagutin po natin yan lahat sa Diyos ng kaliwanagan at ang Allah. Kung ngayon po, no, nababaliktad nila ang lahat at napapasinungalingan, doon po hindi po tayo pwedeng magsinungaling. Doon po totoong may divine judgment, hindi po dito sa lupa, na hindi po tayo nagiging parehas, na minsan gumagawa na po tayo ng kakabutihan, napaparatangan na po tayo. Ngayon, para po magkaroon ng kalinawanan ng lahat, dito po ngayon ako naglilingkod. Bago lang po siya, almost 2 weeks or 3 weeks ko lang po nakikilala na ito po ang idinalangin at idinasal ko sa mahal na Allah at sa Diyos ng kaliwanagan na pagkalooban nyo po kami ng tunay na isusugo nyo na mamumuno po, na magpapatupad po ng tunay na kapayapaan at kasaganaan sa atin pong lahat, hindi lang po dito sa bansang Maharlika, kundi po sa buong mundo. No? Napakabuti po ng Allah at ng Diyos ng kaliwanagan na pinagkaloob niya po yung kahilingan ko sa maliit na panahon at oras. Yung time na halos lahat po kami halos nawalan na po ng pag-asa, na para kaming tinapon na parang basura sa kabila po ng sakripisyo. Wala po akong inaangkin, no? Hindi ko po inaangkin yung rap, hindi ko po inaangkin ang papo. Sa katunayan po yung rap, no? Kahit po mapasama ako, hindi ako pumayag na mairehistro yan sa SEC o sa Security and Exchange Commission, dahil ayaw ko pong mag-traitor sa mga naghihirap na totoo. Ipinaglaban po natin ito, pinarecognize natin sa gobyerno. Bakit ngayon papipirmay nila ako para pumirma dyan sa SEC? Wala pong katotohanan yan. Hindi po ako pumirma sa SEC para mampasako po. No? Kaya mas pinili ko na lang pong mag-resign dahil po yan ang mga kautusan nila sa akin. Pinapahalagaan ko po na wala po akong galit sa kahit sino man, lalo na sa mga kapatiran ko, Muslim at Kristiyano, na sa nahanay ng rap at papo. Sa araw na po ito, pusa po akong bumibitaw at opisyal na pinaalam sa inyo na wala na po ako sa hanay ng Royal Armed Forces natin, wala na rin po ako sa hanay ng papo po natin. No? Nandito na po ako sa nag-iisa, the Real Sultanate of Sulu, our Royal Highness King, Sultan Baginda Maulana Mahathir Amin Allah. Awal ka Islam, awal ka agama, awal kitab, sulat awal ka Islam. Sultan of Sulu in China's East Empire, the 11th country, 1C, 01. No, na ang tangi po ngayon ay paglalaban namin at isusulong ang tunay po na kapayapaan
peace, unity, and brotherhood sa ating pong magkakapatid na Muslim at Kristiyano. Ako po, kaya pumunta ako sa Mindanao. Ayaw ko na po ng gera, ayaw ko na po kaguluhan. Balik Islam ako pero nagmalasakit ako sa inyo. Alam mo yan, Sultan Skelly, no, ibinuwis ko ang buhay ko sa inyo dahil sa kautusan ng mahal na Reyna na ipagtanggol kita at alagaan. Pero anong binalik nyo sa akin? Minaliit nyo ako at inapak-apakan. Pero nanahimik ako. Iginalang ko kayo. Kahit sinasabi nyo sa mga tao at sa kahit kasino ng mga kamag-anak kong Muslim na huwag ako sundin. Hindi nyo alam na isinasalba ko lang kayo. Ipinakikilala ko kayo sa gobyerno. Pero sa kabila lahat ng hirap na dinanas ko, yan ang ipinalit nyo sa akin. Hinamak nyo ako. Hanggang ngayon, sa kabila lahat ng ginawa ko para iligtas at manatiling buhay ang hari at reyna nyo. Pero pinaratangan nyo ako na terorista na ako pa nagpaplano pumatay sa kanila. Patawarin kayo ng Allah. Patawarin kayo ng Allah. Patawarin kayo ng Allah. Ang ala nakakaalam ng puso't isip ko. Ang Islam ang pinaglalaban ko at ang mga kapatid nating Kristiyano at Muslim na matigil ng gera at magkaroon ng ganap na kapayapaan. Kaya hindi niya ibinibigay ito sa atin. Ang tanging kahilingan ng Allah na pinapano niya sa akin panaginip. Buuin mo ang Christian at Muslim. Nasabi ko paano ko magagawa kung wala ang tulong nyo. Hindi ko kaya mag-isa to. Kung buhay ko lang, sabi ko nga kunin mo na kung hindi ko makakaya ang misyon ito. Pero pasalamat ako kay Allah na lumutang ito ang Dariyal Sultan itong sulod. Na sa pamamagitan ng ating mahal na kapatid na si Lady Min, na isa sa katulad nyo at katulad namin na inakusahan ng mga terorista. Kami po ang nagpapalaganap ng kapayapaan. Hanggat maaari po magmahalan po tayo. Yan po ang tunay na diwa ng Islam. Yan po ang tunay at kalooban din po ng Diyos ng kaliwanagan. Ang magkaisa po tayo. No? So ngayon sa mga oras na to, ngayon po nakilala nyo kung saan kaming grupo. Sa tangit pong itinalagaan ng Diyos ng kaliwanagan at ng Allah. Dariyal Sultan itong sulo, nandiyan dyan po kami. Wala po kami sa pinaparatang nyo po na nandun kami sa grupo ni Pusoy, sa grupo ni TBM, sa grupo po ng Alpha Omega. Hinihiling ko sa mga kapatid natin na patuloy na naninira. Gumawa na lang po tayo ng tama na magkaisa-isa po tayo. Yan po ang hinihiling po ng Dariyal Sultan itong sulo na isa rin po sa sinugo ng Diyos ng kaliwanagan at ng Allah na ipalagana po natin ng kapayapaan. Kaya nakumbinsi nila akong magsuporta sa kanila. Hindi po ako humingi ng anumang posisyon sa kanila, kundi pansamantala po ay maging caretaker. Maging caretaker po ng ating Royal Palawan Armed Forces. No? Yan na po ngayon ang bagong kwan po natin na ipinagkaloob na authority po sa atin ng Real Sultanate of Sulu na pipilitin po natin magampanan yung tungkulin po na ipinagkatiwala po niya sa atin. Tungkol po sa mga ID ngayon lang po, ipinaalam ko na sa lahat. Ayaw po ng Sultanate of Sulu, the Real Sultanate of Sulu. Hindi po tayo magkakaroon ng anumang collection po sa ID. Gagawa po tayo ng paraan na may mga mabubuting puso po na tumulong sa misyon na ito. Napagkalubad po tayo ng tulong para po mapalitan yung mga ID po natin. Hindi na po tayo maniningil sa mga bawat membro po. Yung gusto po na sumama po sa amin sa misyon na po na ito na pagkakaisa. Ito po yung mission natin, peace, unity, and brotherhood between Muslim and Christian. No? Pag-iisahin po nating lahat na magkaroon na po ng tunay po na pagkakaisa. No? So, ito po sana, hindi ko na po sana babanggitin. Pero dahil po sa request ng ating mga kapatid, lilinawin ko po lahat po ng akusasyon po na ipinaparatang nyo po nila sa amin, lalo na po dito sa inyong abang lingkod. Mula po ngayon, huwag nyo na po akong tawagin na Defense Minister. No? Ako po, mas gugustuhin ko pa po, kagaya po sa pamamagitan po ng ating mahal na Sultan at sa ating pong kapatid na si Lady Min. Isa na lang pong hinihiling ko rin po sa kanila na maging bahagi po ako ng mga basurero o janitor po ninyo. No? Isa po sa aking karangalan na magsilbi po na maglinis po ng ating lipunan. No? Yun lang pong hilingin ko po sa inyo at pagkatapos po ng lahat na ito ay payagan nyo na po ako na makabalik po sa aking pamilya. Patuloy kong gagampanan po yung tungkulin na ito para po sa lahat. No? Lahat po na nag-aakusa sa akin at sa aking mga kasama at mga kapatid
ito po lilinawin po natin isa-isa. Sa akusasyon po nila, doon po kay Lorena Lopez, nasabi daw po nila kinumbinsi ko. Ang katotohanan po, taga Visayas po yan. Saksi po ang Allah, kahit isa wala po akong nakaharap sa kanila. Humingi po yan ng tulong sa kapatid natin na si General Norbert po, na kung pwede daw po, ito po yung katotohanan. Dahil po 600 yung ID ng SIC po natin, no, humingi po sila ng tulong at nakiusap kung pwede daw po na kalahati lang pababayaran nila kasi marami daw silang SIC na hindi pa po natatanggap. Almost 300 po yan sila na tao. Wala po akong nakausap kahit isa po dyan na inakusahan po nila ako na pinili to kwan po. Wala po akong nakakausap kahit isang tao sa mga sinasabi nila. No, dito rin po sa kapatid nating Madsilab, wala po kaming galit sa inyo. Kagaya po sabi, Islam po kami. Hindi po kami pwede po magtanim ng galit sa kahit sino man. Ang gusto ko lang po magkaroon ng katotohanan at kalinawanan. No? Bakit po saan nyo po nakuha ang akusasyon nyo kami mga terorista? No, kasama pa ang kapatid natin na si Lady Min at ang kapatid po na natin na si Regreg. Na wala po kaming ginagawa kundi tumulong po. No? Actually po yung abang lingkod nyo kasama po ni Regreg. Gumagamot po kami ng walang bayad. Wala po kaming hinihingi na kahit na anong single centavo. Ang importante po makapaglingkod kami sa inyo inuuto sa taas. Tumulong tayo sa ating kapwa sa abot ng ating makakaya. No, yun lang po. Yun lang po. No? Yan po, no? So, isa sa kwan, maraming salamat po at tinanggap nyo po yung kahilingan ko. Mahal na Lady Min, hiningi ko ang approval sa ating mahal na Sultan ng Daril Sultanate of Sulu na maging isa po sa janitor o janitress at basurero nyo po. Ikagagalo ko po yan bilang tungkulin po. Ipinagpapalit ko po ang tungkulin ko bilang Defense Minister. No? Sa ngayon po, ituring nyo lang po ako na isang janitor o janitress na maglilingkod po sa inyo. Isa rin po to sa sinasabi nga nilang pagkaangkin ng rap at papo. Wala po akong inangkin. Kaya nga po ako nag-resign. Nasabi nila, sakin daw kami sa pera. Kung sakin ako sa pera, bakit kami nag-resign? Bakit hindi ko tinanggap yung tungkulin nila na gumawa naman ng panibagong ID? Bakit sinuli ko sa kanila ang posisyon ko kung sakin din ako sa posisyon? Ayoko na po kasi lalong madaragdagan na lang yung pagkakasala ko sa Allah kung patuloy ako maggagamit na alam ko na po yung katotohanan. No? Ito po ang nagustuhan ko sa mahal nating Sultan, Daril Sultanate of Sulu. Ang sabi niya, gagawa niya ng paraan. Ang totoong hari at reyna, ang totoong sultan, sila po ang magbibigay sa mga mahihirap. Hindi po tayo kukuha sa mga mahihirap dahil bawat sentimo po o bawat piso na galing po sa mahirap, dugot pawis po nila yan. Dugot pawis, lalo na po yung mga katutubo ng mga kapatid natin sa kabundukan. No? Yan po ang ano niyan, kaya kahit ako po hindi ko matiis, kahit yung asawa ko, isa po yan, sabi ko itigil na natin tong ID na to. Yan ang isa po na ikinagalit nila sa akin. Sabi ko kung tutulong tayo sa tao natin, nandyan na yung release, bakit kailangan pa natin magpa-ID? Tayo na magbigay ng ID sa kanila at saka hindi na natin kailangan yung ID, may RCI na sila. Tama na po yun na maging identification nila ng member natin. O kaya po gumawa po tayo, ngayon hinihikayat ko po yung mga miyembro po natin na naiwan po sa ating hanay. Kung hindi naman po yung iba na mga gustong sumali, pansamantala po gagawa po tayo ng certification. No? Gagawa po tayo ng certification bilang pagsuporta sa mga magandang layunin ng Daril Sultanate of Sulu. Yun na lang po, wala po yung bayad. Siguro ang gagawin nyo lang po, kayo na po ang mag-provide ng picture nyo. Kami na lang po yung gagawa. No, yun na lang po at papipirmahan po natin doon po sa Daril Sultanate of Sulu. Papipirmahan po natin yung mga certificate na yan bilang pagtanggap po sa atin ng buong puso na tinatanggap niya po tayo sa kanyang kaharian o sa kanyang sultanate at tinatanggap niya po tayo na tumupad, no? Sa tumupad po sa pinagagawa niya na wala po siyang hiling sa atin, itaas lang at ibalik ang totoong kaharian ng Diyos, ang Maharlika Kingdom of God. Yan lang po ang tanging kahilingan ng ating mahal na sultan, no? Kaya inihiling ko iba na magtulong-tulungan po tayo. Magtulong-tulungan po tayo. So inuulit ko po, wala pong inangkin na rap, wala pong inangkin na papo. So ulitin ko sa oras at araw na ito,
Tinatalikuran ko na po ang hanay ng Rap at Papo at ibinabalik ko na po sa pamamahala ng ating Queen Helen. Sa kanila na po yan. No? So yung mga Rap po natin, dito na po kayo. Yung mga natirang kwa natin sa Royal Palawan Armed Forces na nag-iisa po, na sundalo po ng kalangitan, sundalo ng Allah, sundalo po ng Diyos ng kaliwanagan. Ipaglalaban po natin ang ating mga nasasakupan, lalo na po ang mahihirap na tao na hindi kayang ipaglaban ng kanilang sarili. Asahan nyo po na buhay, puso, dugo at kaluluwa ko, iaalay ko po sa misyon na ito. Wala pa akong katatakutan, patuloy ko yung ipaglalaban. Yung sinabi nilang uhulihin, unahin po nila ako, durugin nila ako, pira-pirasuin nila ako, pero manatili po ako tatayo sa inyo. Asahan nyo yan mga kapatid ko, ipaglalaban ko kayo. Christian, Muslim, tribal, ipaglalaban ko po kayo. Yung sinasabi rin po nila, nasa Iloilo, sa Negros, na nagtatayo baka daw kami ng sultan at saka kuwan, hindi pa rin po ako nakakapunta. Kahit po home province po yan ng tatay ko, home province po yan ng nanay ko. No? Hindi pa ako napupunta dyan na pinaratangan nila na nagtatayo daw kami ng mga sultan dyan. No? Katakutan po tayo ng Allah. Katakutan po tayo ng Allah. Katakutan po tayo ng Allah. Anumang bagay na bibitawan natin na may kasalingalingan, lahat po yan, pagbabayaran natin sa nag-iisang Diyos ng kaliwanagan at ng Allah. Sa mga leader din po natin na naliligaw, pagpapasya nyo po yan. Wala po akong galit sa inyo. Wala po akong sama ng loob sa inyo. Tumutupad lang po ako sa tungkulin na pinagkatiwala sa akin ng Diyos ng kaliwanagan at ng Allah. Siya po ang gumagamit sa akin. Nakita nyo po. Nagbabiyahe po ako ng Luzon, Visayas, Mindanao. Nakita nyo, nakamotor lang ako, nag-iisa lang para ipaglaban ng alam ko na maharlika Kingdom of God. Siya po naging gabay at bantay ko sa bawat sandali. Pero pinaratakan po nila ako na prinsipe ng kadiliman. Kung prinsipe po ako ng kadiliman, matagal na po akong umalis dito. At alam nyo rin yan, bawat miyembro natin, pag nakakaharap nyo ako, even single peso, hindi po ako umahawak. Hindi po ako nagsasabi na sa inyo, ipadala nyo sa yan sa akin o ipahawak nyo po sa akin yan. No? Alam nyo po yan, saksi po kayo lahat na ipinaparatang nila na kami daw pong mag-asawa ay sakim sa pera at posisyon. Ngayon po sa araw na to, pinatutunayan ko, saksi ang Allah. Wala po kami ngayon pakialam sa anumang posisyon. Wala po kami ngayon pakialam sa anumang pera. Ang ano lang po namin maglingkod. Maasahan nyo po kayo, lumapit po kayo sa amin, single peso po, wala po kaming hihilingin na kapalit po sa inyo. Yun lang po isa sa naging dahilan. Sinabi ko noon sa mahal na Reyna, huwag tayong magkaroon ng discrimination pagdating po sa relihiyon. Kasi po, alam naman po nilang Islam ako. Bakit nila pipilitin na lumuhod po ako doon sa pinapakilala nilang Lolo Aksadam? Ang hiling ko lang, irerespeto ko kayo. Paglilingkuran ko kayo, pero ang Diyos, ang tuluran ko, ang kaharap ko na sarili ko ring tao, isa po yung malaking pagkakasala. Nakita nyo po yung mga tarpaulin na dinidisplay po nila sa mga Muslim area. Nasabi nila Sultanate ng Suksargen, Sultanate po ng Ligwasan Mars. Nakita nyo po yun. Yun po ang isa. Sabi ko, bakit itinataas natin ang King Solomon, tinataas natin ang King Poseidon? Nasaan na ang Diyos Ama? Nasaan ang Diyos ng kaliwanagan? Nasaan ang Allah? Bakit yan ang tinatanggal nila? Tapos nilagyan po niya mga kapatid kong Muslim. Bakit yung tarpaulin nyo na nakadisplay dyan? Bakit may aso? Bakit pumayag po kayo na lagyan nila ng aso yung tarpaulin na yan? Nasaan na paniniwala natin sa Allah? Bakit kinalimutan natin siya dahil sa mga posisyon lang? Lahat ng posisyon yan hindi natin madadala sa hukay. Lahat ng posisyon yan hindi natin madadala sa libingan. Hindi rin natin madadala doon. Lahat po yan sasagutin po natin sa nag-iisang Diyos ng kaliwanagan at ng Allah. Lahat po yan. Matakot po tayo. Matakot tayo. Huwag po tayong maghusga sa ating mga kapatid. Malaki pong pagkakasala po yan. Kaya sa mga oras at panahon na ito nang nagsasalita ko, hinihiling ko ang kaparusahan sa Allah kung may nagagamay, may nasasabi naman ako na walang katotohanan. Sasagutin ko lahat ang kaparusahan sa nag-isang Diyos ng kaliwanagan at ng Allah. Pero hindi po nila ako mapipigil na ipalabas ang katotohanan. Nakita nyo, minsan hindi nyo ako nakirinig na nagsalita ng mataas ang boses ko. Narinig nyo ako at nakasama ng umingiti lang.
Nakita nyo na nanahimik na ako. Sabi nga ni Lady Min, sabi niya, buti pa ikaw brother, ang pasensya mo. Kaya mong habaan. Hindi, alam nyo kung bakit nandito yung puso ng Allah. Nandito. Siya lang ang araw-araw na kinakapitan ko sa mga kapatid kong Muslim. Kristiyano, tribal. No, wala po akong inaangkin anuman. Para sa inyo itong pinaglalaban ko. Wala po akong sahod dito. Wala mang inaasahan. Ang hiling ko sa kapatid nating Lady Min at sa Sultan, pauwiin nyo lang ako ng tahimik sa pamilya ko pag natapos ko ng misyon na ito. Maibigay nyo lang lahat sa tao. Lahat kayo saksi. Hindi ako hihingi na anumang posisyon. Nandiyan po si Lady Min. Asami ang kapatid na Lady Min. Saksi at testigo yung mga kapatiran natin ngayon na nanonood ng video na to. Wala akong aasahan na posisyon o hihilingin mag kay Sultan. No? Doon na ako, tama ng Allah kung ano pagkaloob nyo sa akin. Pagkalooban nyo lang ako ng ganap na katahimikan. Ayoko po lalo na ang tatay at nanay ko. Mga reliyoso po yan eh. Tapos sisirain nila ng ganito yung pangalan namin. Wala po kaming pamilya na na-involve po sa anumang anomalya. Para ganyanin nila kami. Pasensya na po kayo. Pasensya na. Ngayon lang first time. Kahit pamilya ko. Tanungin nyo yan yung mga kapatid ko. Hindi nyo ako nakita umiyak pero hindi ko alam kung sino nandito sa katawan ko. Nanatili ako matibay eh. No? Wala akong iniiyakan na tao. Ang iniiyakan ko lang yung magulang ko, yung nanay ko. Kaya ako nanatili sa misyon na to. Alam mo yan, Queen Helen. Wala akong hiniling sa'yo. Ang pinangako nyo lang sa akin, Yak Saddam. Ibabalik nyo yung nanay at kapatid ko. Kaya ako naglingkod sa inyo. Hindi ako umiling ng pera o posisyon sa inyo. Alam mo yan, matakot ka sa Allah. Matakot ka sa Allah. Matakot ka sa Allah. Wala akong hiningin ng posisyon o pera sa iyo. O anumang hiniling ko sa inyo na para sa ikabubuti ng pamilya ko. Saksi ang Allah dyan. Saksi siya. Lalo na sa uniform na sinabi mo na nagbebenta kami ng uniform na 11,000. Tanungin mo lahat ng tao na kumuha ng uniform sa amin. Ang tunay na presyo ng uniform lang 3,100 hanggang 3,500. Depende dun sa package niya. Hindi kasama po yung sombrero at saka kwan. Yung sombrero po, sapatos. At saka iba pa po dito mga patches. Alam nyo po ang tunay na presyo niyan. Huwag nyo pong dungisan yung karangalan ng aming pamilya. Alam nyo yan. Ang tunay na nagbebenta ng ganyan. No, hindi ko nasasabihin yung pangalan. Pero alam nyo po yan. Lalo ka na nagpakilalang Lolo Aksadam. Ikaw ang nakakalam ng katotohanan. Na kung sino ang nagbenta ng 11,000 na uniform na yan. Ang hinihiling ko lang, kung totoong sugo tayo ng Diyos, ipatupad natin kung ano ang kanyang kagustuhan. No, huwag tayong manghamak ng kapwa. Ginamit niya tayo rito para tuparin ang misyon. No? Pagbigay ng tunay na kapayapaan at kasaganaan sa tao. Kaya yan po, tama na po yung Allah. Siya po nakakakilala sa akin kahit pinaratangan nyo ako na prinsipe ng kadiliman. Kagaya na sinasabi ko po, lalo na po sa mga event na sabi nilang pinagkakapirahan namin. Saksi po kayo lahat, lalo na kahapon sa event. No, yung unang event po namin para sa Tulo, The Real Sultanate of Sulu, doon po sa Bulacan. Kahit piso po, wala akong hiningi sa tao doon na sinasabi nyo na nagpaparty-party kami. No? Ang tangi lang pong contribution namin po doon sa pagkain at nagdadala-dala po kami ng kanya-kanya pagkain. Yun lang po, na kahit piso wala akong hiningi sa tao na yun. Ang gusto ko lang po, nakagaya na kahilingan nila, makita at makaharap po nila kaming ulit para po magkaroon po sila ng panibago po at panibagong lakas. Yun lang po ang ipinunta namin doon. So yun lang po no, saka yung isa po, ayoko mapahamak yung rap at papo natin. Doon po sa pinapipirma na nila na Special Order 01. Yung Special Order 01 na po yun, dapat pinabatid nyo po lalo na po sa mga kapatid natin na walang pinag-aralan. Lalo na po yung mga bagong silang, 1 taon hanggang mag 18 years old. Dapat po pinaunawa nyo yan. Pinaunawa nyo yan kasi lahat po yan sasagutin po natin. So kung tayo ng mga Royal Armed Forces, panindigan po natin. Laging sinasabi ko, lalo na dyan sa mga kapatid ko sa Ligwasan Mars. Anong laging tinuturo ko sa inyo nung nag-training ako dyan sa inyo sa kampo? Sabi ko 2 bagay lang ang pwede nating magawa na sa ating misyon. Nasabi ko na para hindi tayo magkamali. Laging isipin natin yung illegal. No? Doon tayo lagi sa legality.
No, iwasan nating mag-technical. Dalawa lang yan, illegality at saka technicality. Kung gagawa tayo ng tama, ng naaayon sa batas ng gobyerno o sa batas ng Diyos, nandun po tayo sa legal side. Pero kung makagagawa po tayo ng mali, yun po yung technicality. Na pagbabayaran natin anumang bagay na ginawa po natin na labag sa batas. No, yun lang po ang dahilan kung bakit po ako nag-resign dahil po sa Special Order 01 na yan. Ayaw ko po na magamit po o maihulog sa bangin yung mga kapatid po natin na Muslim, Kristiyano at tribal na hindi po nila alam, nagkakasala na po tayo. No, lumalabag na tayo sa batas ng Pilipinas, sa salitang batas ng Pilipinas dahil nagpapababa po tayo ng isang presidente na binoto po ng tao. Binoto po yan ng milyon-milyon na tao. Wala po tayong karapatan na pababain siya o sa anumang paraan. Isa po rin yan, noong September 11, yan po ang unang kautusan po nila sa akin. Una pong kautusan nila sa akin po yan, na magpa-end sa revolution. Alam ko pong illegal, kaya hindi ko po ginawa. Tatlo lang pong kahilingan at tinanong ko po sa ating mahal na Dato Puga. Sabi ko, ano pang legality na gagawin natin? No, nananawagan sila na magkaroon ng people's power. Ang tanong ko lang po sa kanila, ano ang protection natin sa mga tao natin kung sakaling nagkagulo? May backup ba tayo ng AAP, PNP? Alam ba nila to? May coordination ba tayo? Hindi po nila ako sinagot. Sabi ko, meron ba tayong legal team na kung sakali nahulihin yung mga tao natin? May abogado pa tayo na tutulong sa mga makukulong na leader at member natin? Hindi rin po nila ako sinagot. At sabi ko, may pera po ba na nakahanda para sa pagkain, mobilization sa sasakyan o pamasahe ng tao natin? Wala rin po silang sinagot. Kaya hindi ko po tinuloy. No, hindi po ako sumunod. Kaya sa halip sa araw po na yon, nag-resign po ako. No, naisip ko nang mag-resign dahil ayoko po balang araw na masisi po ako ng ating mga kapatid. Pinagkatiwala sa iyo yan ng isa sa pinakamataas na posisyon ng sandatahang lakas ng akala natin sa Maharlika Kingdom of God, Lupasug Empire. No, patawarin niyo ako, aking mga kapatid, na nadala po kayo dahil lang po sa paniniwala ko. At isa po yan nagtulak sa akin, patawarin niyo. Inaamin ko po, yan lang po isa na naging kasalanan ko. No? Dahil sa kagustuhan ko pong maibalik yung pinangako nila, maibalik yung nanay ko na nag-iisa pong kayamanan sa buhay ko. Yung nanay ko po yan, yan lang po talaga. Yung sa matigas na tao na to, sa bakal na puso na ito, yan lang po yung nagpapalambot sa akin, yung nanay ko. Yan lang po. Pero sa inyo lang mga nasasakupan nyo, alam nyo po kung gaano kalambot ang puso ko sa bawat isa sa inyo. Pag nag-aaway kayo ng mga leader, nakita nyo may kinakampihan ba ako sa inyo? Namamagitan ako dahil nalulungkot ako unang nasasaktan pag nag-aaway kayo. Yan ang totoong dahilan. Hanggat maaari gusto ko magkaisa kayo. Natutuwa nga ako minsan pag medyo may pasaway sa inyo, alam nyo naman, pero sabi ko kailangan yan eh. Pag mayroong may pasaway, may tumutulig sa, kumbaga sa kwan, siya yung nagdudulot ng wake up call sa atin eh, baka mamaya nagkakamali na tayo. So pinasasalamatan ko yung ganyan ng mga kapatid natin, minsan na nagpapaalala na sir baka mali na po yung ginagawa natin, sir yun. So nagpapasalamat po ako sa inyo. Sabi ko nga ganyan, napag-usapan namin ng kapatid natin na si Lady Min. Anong bagay na pag-anuhan natin, kailangan mauwi lahat. No? Mauwi lahat sa pagkakaisa. Walang bagay na hindi po nakukuha. So yan ang hinihiling ko kung gusto po talaga natin na magawa. Alam nyo po ang isang kahilingan na pinapanaginip sa akin ng Allah. Pero sabi ko mahirap gawin. Pero sabi ko napakahirap. Ang gusto niya magkaisa tayo. Ang gusto niya nga hanggat maaari Islam tayo lahat. Pero sabi ko mahirap. Kaya ako na lang nasa kanya pero patuloy akong tutupad. Ang gusto ko pag uupo tayo walang discrimination pagdating sa reliyon. Lahat igagalang natin. Lahat i-respeto natin. Dahil yun na nakita kong susi. Nasabi nila soberenya. Ang nagmamayari ng soberenya, sabi niya nagkakamali tayo. Ang totoo nagmamayari ng soberenya, ang Diyos ng kaliwanagan at ang Allah. Wala mang tao. Pinagkakatiwala lang po sa atin yan, walang nagmamayari ng soberenya. At ngayon sa mga oras, sa araw at oras na ito, ipaliliwanag ko sa inyo ang ibig sabihin ng soberenya. Ang soberenya po, hindi po kung sino ang may hawak niyan. Ang totoo pong soberenya, tayo po ng mga tao. Tayo po nagaganap dahil tayo po ay nandito.
Hindi po pagkakaroon po ng soberenya kung walang gabay niya at walang tao po na pamumunuan. No, uulitin ko po, ang totoong soberenya tayo pong lahat. Pag nagkaisa po tayo, doon natin makakamit yung totoong soberenya. Yan po yan, hindi po pagmamay-ari ng kung sinong tao, kung sinong leader yan. Sa mga araw at oras na ito, bigyan po natin siya ng pagpapahalaga ang totoong Diyos ng kaliwanagan. Kung tutusin, pwede na niya tayong gunawin lahat, pero pasalamat tayo. No? Patuloy niya tayong binibigyan ng pagkakataon, patuloy niya tayong ginigising. Ginigising niya tayo na sana magbago pa rin tayo. Na sana marinig natin kung ano talagang kagustuhan at panawagan niya sa ating lahat. Hindi niya tayo makausap ng personal. Minsan sa panaginip na niya, gumagamit siya ng mga tao. Gumagamit siya ng mga tao. Kaya nga ito sabi ko, pasalamat tayo. Yung hiniling ko sa kanya, saksi ang Allah. Every time na nagsasala po, pagkalooban niyo po kami ng totoo po na mamumuno, na may takot po sa inyo, may respeto sa inyo, may pagmamahal po sa kapwa, na wala na pong discrimination, na pantay-pantay po tayo. Na sana po yung salitang divino gobyerno, ang divino gobyerno po, hindi po yan sa tao. Ang divino gobyerno, yan po ang dapat nasa puso natin. Hindi tayo magkakaroon ng divino gobyerno kung marumi po yung puso natin. So inihikayat ko po yung lahat, inuulit ko po. Yung pagsasalita ko po na ito, hindi po para akusahan po o yung iba na mga kasama natin. Ang purpose ko po, isa sa layunin na mission na ito, ipagpatuloy po natin. Yung inihiling po ng Daril Sultanate of Sulu, na pairalin po natin at muli lang po natin itayo ang totoong Maharlika Kingdom of God, ang totoo po na kaharian ng kalangitan na dito po natin itatayo sa isa po sa kahilingan po ng ating mahal po ng Daril Sultanate of Sulu. No? So pasensya na po kayo sa mga oras na to. So babasahin ko na lang po yung mga kwan dahil siguro po yung sa mga narinig nyo po, yan po ay bawang katotohanan po na ito po, buong tapang ko pong iniharap po sa inyo yung Quran po namin, na siya po ang tanging saksi sa lahat po ng bagay na binibitawan ko po salita. Inuulit ko po sa ating mahal na reyna, Queen Helen Abdurrahman, sa ating pong hari na si Raja Mamay, wala po kaming samahan ng loob po sa inyo. Ang inihiling ko po, kusa po akong bumitaw sa inyo, hindi po dahil sa galit po ako sa inyo. Bumitaw po ako sa inyo para patuloy ko magampanan kung ano po ang ipinagkakatiwala at inuutos sa akin ng Allah, na bilang tao po tutuparin ko. Sa ngalan ng ating Allah, sa Diyos ng kaliwanagan, ako po ay sumupusumpa po sa inyo. Natatanggipin ko kung ano man po ipag-uutos ninyo ng buong puso po. Sa inyo, sa mga oras din po na ito, ibinabalik ko po sa inyo ang aking buhay, ang aking puso at kaluluwa. Bahala na po kayo at lahat po ng kapurian. Sa pagsasalita ko po ito, ay ibinabalik ko po sa inyo, sa Diyos ng kaliwanagan at sa ating Allah, kapangyarang Allah. So maraming salamat po sa mga nakinig po na, hinihiling ko lang po, lalo na sa mga kapatid nating spiritual, na sana po magkaisa po tayo. Alam po natin na iisa po ang kuwan natin. Nandito po yung mga kapatid natin, kagaya po ng ating mahal na Lady Min na kapatid, si kapatid po natin na si Laureano Julie. Doon po tayo. Gusto ko po na magkaisa po tayo. Magkaisa po tayong lahat. Na ipakita po natin na gumagana po tayo sa totoo pong misyon at kagustuhan po ng ating nag-iisang Diyos ng kaliwanagan, ng ating mahal na Allah. Ipakita po natin sa Kanya na karapat-dapat po tayo bilang Kanyang mga sugo. So maraming salamat po sa mga nakaisa po sa video na ito. Inuulit ko po, pagpasensya nyo na po ako. Humingi po ako ng kapatawaran sa inyo. First time nyo po ako nakita na nagsalita ng ganito. Kahit minsan po at tagal nyo pa, taon nyo na po ako nakasama. Halos taon nyo na po ako nakita. Kahit yung kapatid ko po, hindi po niya ako nakikita na nagsalita ng ganito. Nakikita lang po nila ako, normal lang po ako na humingiti sa kanila. Pag may mga problemang nilalapit sila sa akin, anong sabi ko sa kanila? Hayaan nyo lang yan. Ipag-pray lang po natin sila. Kasi tao lang po tayo. Normal po na nagkakamali. So tayo bilang mga leader, tayo po itinalaga na sugod po ng Diyos ng kaliwanagan ng Allah. Tayo po ang maging tulay, maging bridge sa mga kasama po natin
na naliligaw po ng landas. Inuulit ko po sa mga araw at oras na to, dahil yan po ang misyon natin, nang magkaroon po ng ganap na kapayapaan, magkaroon po ng ganap na pagkakaisa sa pagitan po ng ating mga hanay, na kapatid po nating Muslim, Christian at ng ating mga katribo, no, mga tribal group po. No, so dito po, lahat po kayo ay yayakapin po namin. Lahat po ngayon ng ginagawa po natin, ng kapatid po natin na si Lady Min, lahat po ng ginagawa po niya. No? Lahat po to, hindi po to para sa amin. Para po to isa sa inyo. Gusto na namin po parehas na bumalik kung saan man kaming planeta nang galing. Kahit po ako ngayon, hindi ko alam kung saan planeta rin ako nang galing. Pero ang alam ko lang, doon po, lahat po tayo babalik. Sa nag-iisang Diyos ng kaliwanagan ng Allah, doon po tayo balang araw babalik po sa Kanya. So, hinihiling ko lang na magkaisa po tayo, magtulungan, lalo na yung mga kapatid ko na spiritual warriors. No? Daanin po natin sa panalangin. No? Daanin po natin sa panalangin po lahat. No? Lahat po ng naranasan po natin to, itinakta po to. No? Kaya wag po tayo, dapat po ito magsilbi pong kalakasan po natin lahat. Sabi ko nga sa inyo, kagaya ng sinabi nila, hindi po ako nagbablog, hindi po ako nagawa, napakasimpleng tao ko lang po. No, hanggat maaari, ayaw po yan po ang isa sa weakness ko, napakamahiyain ko po sa tao, pero nagtaka po ako, nakapagsalita po ako sa inyo ngayon. Pasalamat po tayo sa gabay, no, ng totoong Diyos ng kaliwanagan at ng Allah, na pinayagan niya po akong maihayag po yung katotohanan para po sa inyo. So ngayon po, inihiling ko po ulit para po sa lahat. No, gampanan po natin yung mga tungkulin natin, itigil na po natin. No, nihiling ko po, itigil na po natin.